Pag-uwi nila sa apartment ay tahimik pa rin ito. Sinubukan itong kausapin ni Patty pero hindi ito umiimik. Gusto niyang humingi ng tawad kay Jiro pero wala na siyang magagawa. Hindi na magbabago ang pasya niya. Hindi siya magpapakasal dahil bukas o makalawa magkakasawaan din sila sa isa't isa. Gaya na nangyari sa pamilya niya. Alam mong mahal kita at alam ko mahal mo rin ako. Pero alam ko rin na darating ang araw mawawala ang pagmamahal na yon. Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Kaya bakit pa natin kakailanganin habang buhay na itali ang sarili natin sa isa't isa? Kung sa huli gugustuhin din natin kumawala. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Hindi ako magpapakasal. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Tinignan siya nito. May disgusto sa muka. At sino naman na magpapakasal sa'yo? Bahagya siyang napanganga sa hindi inaasahang sinabi nito. Ikaw, hindi ba't inalok mo ako? Maliban sa akin, wala nang may gustong pakasalan ka. Hinampas niya ito sa braso. Ang yabang mo. Masyado kang... Tumigil ito at hindi itinuloy ang sinasabi. Iniiwas uli nito ang tingin sa kanya. Nainis si Patty. Masyado akong ano, ha? Sige, ituloy mo ang sinasabi mo. Paghahamon niya. Wala ka pala duwag ka. Ako? Duwag? Itinuro ni Jiro ang sarili. Oo, taas noong sagot niya. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, duwag ka. Dumilim ang mukha nito. Kung duwag ako, sa tingin mo, liligawan kita kahit alam ko sa huli maghihiwalay rin tayo? Kung duwag ako, sa tingin mo ba, aalukin kita ng kasal kahit alam ko suntok sa buwan yon? Dahil hindi ka naniniwala sa kasal? Nagsapalaran ako kahit alam kong pwede ako matalo sa huli. Galit na saad nito. Alam mo, Patty, wala sa'yo ang gusto ko sa isang babae. Pero ikaw ang minahal ko. Niligawan pa rin kita kahit umpisa pa lang, nakaka-turn off na yung ugali mo. Nalaki ang mga mata niya sa hindi pagkapaniwala sa mga sinabi nito. Ako? Nakaka-turn off? Ang yabang mo. Hindi porke marami nagkakagusto sa'yo, perpekto ka na. At sa akala mo ba, wala nakaka-turn off sa'yo? FYI, marami. Banat niya, hindi siya papayag na matalo sa diskusyon. Bakit? Ano nakaka-turn off sa akin, ha? Masyadong maraming nagkakagusto sa'yo at tuwang-tuwa ka naman. Totoo ang sinabi ni Patty. Sino ba namang babae ang hindi mahuhumaling kay Jiro? Gayong nasa kanya na ang lahat. May iba pa nga nagagalit noon kay Patty simula na magkaroon sila ng relasyon ni Jiro. Pero dinedman niya lang ang mga ito. Nakaka-turn off ba yon? Kung sa bagay, hindi naman kita masisisi na mainis ka sa akin dahil doon. Wala kasi nagkakagusto sa'yo. Ako lang. Gusto niya itong suntukin sa sinabi nito. Oo na, ikaw na magaling at mahal ng lahat. Hindi ba dapat matuwa ka pa? Dahil napakaswerte mo sa akin? Ang gwapo na. Tinatrato ka pang espesyal kahit hindi ka naman kagandahan. Higit sa lahat, ni minsan, hindi kita niloko. Umismid lang siya. Palibhasa, masyado kang bitter. Binabaliwala mo ang mga tao nagmamahal sa'yo ng totoo. Hindi pa rin siya kumibo. Masyado ka mabunganga, moody. Madaling uminit ang ulo kahit sa simpleng bagay lang. Naiinis siya sa mga sinasabi nito dahil tinatamaan siya. Totoo naman kasi ang lahat ng mga pinagsasabi nito. Pero mahal kita. Kahit na palagi tayong nagtatalo sa walang kwentang bagay. Tulad ngayon. Parang mas mabuti na nagtatalo tayo kaysa wala akong kaaway. Kapag nag-aaway tayo, natatakot akong baka hindi na tayo magkabati. Hindi ka man kagandahan sa paningin ng iba. Ikaw naman ang pinakamaganda sa paningin ko. Wala akong ibang kahinaan kundi ikaw lang, Patty. Gusto ko ang mga imperfections mo. Alam mo ba yon? Nagkatitigan sila. Ganun palagi nagtatapos ang pag-aaway nila. Si Jiro mismo ang gumagawa ng paraan para magkaayos sila. Pero hanggang kailan mo gustong ganito lang ang setup natin, Patty? Mukha siyang malungkot at nasasaktan. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Jiro dahil bumibigat ang dibdib niya kapag nakikita niya ang lungkot doon. Hindi ko alam. Matapat na sagot niya. Malapit na siyang umalis patungong Israel. Alam niyang hindi mag-work ang long distance relationship. Pero hindi pa rin niya alam kung paano ito hihiwalayan. Ilang gabi din niyang pinag-iisipan ang desisyon niya. Palagi rin naman sila nag-aaway nito. Baka mas mabuting maghiwalay na lang sila. Baka makahanap ito ng babaeng mas nararapat dito. Kumirot ang dibdib niya sa na-imagine na may ibang babae na sa buhay ng nobyo.
Sinuway niya ang sarili. Ngayon lang yon. Sariwa pa kasi ang pagmamahal niya rito. Balang araw, ihilom din ang sakit na yon. Kapag nagtatrabaho na siya sa Israel, may posibilidad na hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Maraming naghihintay sa pwesto niya sa buhay ni Jiro. Alam niya makakahanap ito ng nakahihigit sa kanya dahil ito na rin ang nagsabi. Wala sa kanya ang gusto nito sa isang babae. Hindi kasama sa plano niya ang pagpapamilya. Natatakot siya dahil sa mga pinagdaanan niya. Hinaplos ni Jiro ang kanyang pisngi. Mahal kita, kaya hindi ko kayang maghalit sa iyo ng matagal. Hindi kita kayang tiisin. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naghalikan sila at may nangyari sa kanila buong gabi. Ibinuhos na ni Patty lahat-lahat ng emosyon niya dahil baka yun na ang huli. Alam niya sa sariling masasaktan din siya sa gagawin niya at maninibago siya ng husto. Pero nakapagdesisyon na siya. Alam mo namang magtatrabaho na ako sa Israel, di ba? Pagbubukas ni Patty ng usapan. Tapos na siya mag-impake ng mga gamit niya at kinabukasan na ang alis niya. Nakahiga pa sila sa kama. Oo. Matipid na sagot ni Jiro. Masaya ako dahil nakilala kita. Marami akong natutunan sa'yo. Pinigilan niyang hindi mapiyok ang boses niya. Huwag ka nga magsalita na para bang hindi ka nababalik. Pinipilit siya nito na wag nang umalis. Hindi mag-work ang long distance relationship. Pahayag niya. Hindi kailanman naging hadlang ang LDR kapag mahal mong isang tao, Pat. Basta ba walang mangangaliwa? Aalis na ako bukas. Ayoko mamiss mo ako. Gusto ko makakita ka ng babaeng masigit sa akin. Sumisigaw ang puso ni Patty dahil kabaliktaran yon sa gusto ng puso niya. Pero pinipilit niya na wag pansinin. Nakitaan niya si Jiro ng sakit sa mukha nito. Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Nilakasan niya ang loob na tumango. Eto na yon, mangingibang bansa na ako. Hahabulin ko yung pangarap ko. Hindi ako sigurado kung babalik pa ako. Kaya ayokong umasa ka. Yun ang gusto ko, Jiro. Bagong environment, bagong pagsubok. Katwiran niya. Nang wala ako, gumagaral-gal ang boses nito. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita ha, Jiro. Sagot niya. Napamura si Jiro. Kung mahal mo ko, magtiwala ka sa akin. Kung talaga mahal mo ko, hindi mo ko iiwan at hindi ka makikipaghiwalay. Walang nagtatagal. Jiro, kahit na ang pagmamahal, walang forever dito sa mundo. Ilang beses ko nang napatunayan yon. Ayoko magtiis ka dahil mahal mo ko. Hindi ko na mababago kung ano at sino ako. Lalo na tong ugali ko. Kaya alam ko isang araw, mapapagod ka rin sa akin at iiwan mo ko. Mas mabuti pa ngayon na natin gawin yon para hindi masayang ang pinagsamahan natin ng ilang taon at maging magkaibigan pa rin tayo sa huli. Nasasaktan ako, Patty. Maraming beses na ako napagod. Pero hindi ako sumukot, hindi kita iniwan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang para gawin mo sa akin to. Ayaw mo ng kasal? Hindi na kita pipilitin. Gusto mo magtrabaho abroad? Susuportahan kita basta bumalik ka kaagad. Huwag mo lang sabihin na tapos na tayong dalawa. Nang tignan niya ito, may namumuong luha sa mga mata nito. Agad na umiwas siya ng tingin. Hindi niya kayang tignan ang patuloy na nakikiusap ng mga mata nito. Baka magbago pa ang isip niya. Pinilit niya maging kalmado kahit dobling sakit ang nararamdaman niya. Parang wala lang sa'yo ang lahat. Ganyan ka ba kamanhid? Tanong nito nang hindi siya magsalita. Hindi ako manhid, Jiro. Ginagawa ko to dahil ito ang tingin kong mas makakabuti. Pupunta ako ng Israel. Walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ako rito. Ayokong tumanda ka, kakahintay sa akin. Humanap ka ng taong higit sa akin. Yung babaeng gusto magpakasal sa'yo. Yung babaeng hindi mainitin ng ulo. Yung ikaw ang priority. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay? Hindi ko kailangan ng perpektong babae. Kahit na ikaw pa ang pinakamatapang sa mundo. Ikaw lang, Patty. Ikaw lang. Maging magkaibigan na lang tayo, Jiro. Total, naging magkaibigan din naman tayo bago tayo nagkaroon ng relasyon. Sobrang pananakit na ang ginagawa mo sa akin ngayon, Pat. Iniinsulto mo pa ako. Sige, maghiwalay na tayo. Pero huwag kang umasa na babalik ang pagkakaibigan natin katulad ng dati. Lumabas ito ng kwarto. Sinundan niya ito hanggang labas. Magsasalita pa sana siya, ngunit nakaalis na ito.
Wala siyang lakas na bumalik sa kwarto at naupo sa kama. Wala dapat siyang pagsisihan sa desisyon niyang yon. Pero bakit ganito agad ang nararamdaman niya? Huminga siya ng malalim at pinatatag ang kalooban. Hindi magtatagal ay magiging maayos din ang lahat. Magiging masaya siya sa buhay niya sa Israel. Magiging masaya rin si Jiro sa buhay niya dito sa Pilipinas. Makakahanap ito ng deserving sa pagmamahal niya. Isang babaeng ibibigay rito ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Ang isiping maging masaya ito sa piling ng iba ay nagpapakirot ng sobra sa kanyang dibdib. Pero hindi niya dapat pinapansin ang ganoong pakiramdam. Ayaw niyang dumating ang araw na kapag sobra-sobra na niya itong mahal ay saka naman siya nito iwan at matulad siya sa kanyang ina na halos mabaliw. Habang maaga pa, hanggat kaya niya pa, iiwan na niya si Jiro. Hindi solusyon ang paglalasing, tol. Hindi pinansin ni Jiro ang sinabi ni Nick. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan para maglabas ng sama ng loob. Kailangan niya ngayon ng karamay. Wala siyang tigil sa paglagok ng alak. Gusto niyang makalimutan agad ang sakit. Sobra-sobra siya nasasaktan sa mga sinabi ni Patty. Noon pa man ay alam na niya ang ayaw at gusto ni Patty sa buhay, pero nagpatuloy pa rin siya. Umasa siya na dahil sa pagmamahal ni Patty sa kanya, magiging malambot rin ito. Daig patuloy niya ang namatayan ngayon sa tindi ng pagdadalamhati niya. Ang daming babae dyan, tol. Hindi naman sa sinasabi kong hindi kawalan si Patty, pero masyado kang matino para saktan niya. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, saksi ako sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Handa kang isakripisyo ang lahat, pero siya, hindi kanya kayang piliin. Mahal ko si Patty, kahit na hindi niya kayang tapatan yung pagmamahal ko. Sobra ko siyang mahal, Nick. Pero hiniwalayan ka niya, meaning tapos na kayo. Wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Mahal niya ako. Gate ni Jiro. Pero hiniwalayan ka na nga niya. Siguro, dapat tanggapin mo na lang. At siguro, wag ka na rin makipagkaibigan pa sa kanya para madali ka makamove on. Kasi kung magkakaroon pa kayo ng communication, mahihirapan ka lang lalo. Kalimutan mo na lang siya. Total, yun naman ang gusto niya, di ba? Naikwento na niya ang lahat na nangyari sa kanila ni Patty sa kaibigan. Hindi ko kaya, tol. Ngayon lang yan, tol. Maniwala ka. Masyado pa kasing sariwa. Kaya ayaw ko magseryoso eh. Yung mga babae, ang hirap nilang spellingin. Kapag minahal mo ng sobra, kung hindi ikaw ang lolokohin, ikaw naman ang iiwan. Kahit puro payo ang kaibigan, ay hindi niya nauunawaan ito. Si Patty pa rin ang laman ng isip niya. Hindi niya alam kung paano mamuhay araw-araw nang wala na si Patty sa tabi niya. Masyado ka kasing good boy, kaya nasasaktan ka ng ganyan ngayon. Gusto mo ipakilala kita sa ibang babae para makalimutan mo agad siya? Kaya tayo napapagbintangan na manloloko ng mga babae dahil dyan sa mga payo mo eh. Parang nagsuggest lang naman oh. Nagkamot sa ulo si Nick. Tahimik lang siyang umiinom. Umaasa pa rin siya na sana ay hindi matuloy ang pag-alis ni Patty kinabukasan.